Mula luha tungo sa misyon, kapag nakilala mo ang buhay na Kristo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday, April 7, 2026, ng unang linggo ng muling pagkabuhay. Ang ating ebanghelyo ngayon ay nagsimula sa isang totoong human experience. Umiiyak si Maria Magdalena. Walang saya, walang liwanag, puro lungkot, puro pagkawala. Pakiramdam niya, tapos na ang lahat. At totoo ito sa maraming tao. Kahit pagkatapos ng Pasko ng pagkabuhay, may dala pa ring sakit, may dinadalang pagod, may pinagdadaan ng laban. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Juan, chapter 20, verses 11 to 18, nakatayo si Maria Magdalena sa labas ng libingan, umiiyak. Bakit? Dahil akala niya, wala na, tapos na. Minahal niya si Jesus, sinundan niya siya. Pero ngayon, parang nawala ang lahat. Ganito rin minsan sa buhay ninyo. Pagkatapos ng isang mahirap na operasyon, kapag may nawalang kasama, kapag may problema sa pamilya, kapag pagod ka sa tungkulin, nakatayo ka lang at tahimik na lumalaban. Ngunit may nagbago. Tinawag ni Jesus si Maria sa kanyang pangalan. Sinabi ni Jesus, Maria, at biglang nagbago ang lahat. Nakilala niya si Jesus. Nalaman niyang buhay siya. Ito ang mahalaga. Naging totoo ang pagkabuhay kapag naging personal ito. Hindi lang si Kristo ay nabuhay, kundi kilala ako ng Diyos. Tinatawag niya ako. Kasama ko siya sa buhay ko. At mula luha tungo sa misyon, hindi nananatiling si Maria Magdalena sa pag-iyak. Siya ay isinugo. Humayo ka at ibalita mo. Mula sa luha, naging misyon. Mula sa lungkot, naging layunin. Mula sa pagkawala, naging saksi. Ito ang ginagawa ng pagkabuhay. Hindi ka lang nito inaaliw. Isinusugo ka nito. Sa ating unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, chapter 2, verses 36 to 41, nagsalita si Pedro ng may tapang. Ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo si Jesus. At nagtanong ang mga tao, ano ang dapat naming gawin? Sagot ni Pedro, magsisi, magbago, magsimula muli. Kaya ang pagkabuhay ay hindi lang pinakikinggan. Ito ay tinutugunan. Para sa inyo, may mga libingan din sa buhay ninyo. Trauma, pagod, kabiguan, personal na laban. At minsan, iniisip ninyo, tapos na, wala nang pag-asa. Pero ngayon, tinatawag kayo na Jesus sa pangalan ninyo. Hindi kayo basta sundalo lang. Hindi kayo basta tauhan lang. Kilala kayo ng Diyos. Para sa mga pamilya, kaya ang hamon para sa atin, nakatayo pa ba ako sa libingan ng aking problema? Nakatingin pa ba ako sa pagkawala? O nakikinig ako sa tinig ni Jesus? Dahil kapag narinig mo siya, magbabago ang lahat. Mga kapatid, dumating si Maria Magdalena na umiiyak, pero umalis siyang may misyon. Iyan ang Easter. Hindi nawawala ang sakit, pero may presensya ng Diyos sa gitna nito. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo, pagod, lungkot, laban, makinig ka. Tinatawag ka na Jesus sa pangalan mo. At kapag narinig mo siya, babangon ka, kikilos ka, magsisimula ka muli. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, kapag ang aming mga sundalo at ang mga nasa serbisyo ay naliligaw, tawagin mo sila sa kanilang pangalan. Kapag sila ay nasasaktan, tulungan mo silang makilala ka. Kapag pakiramdam nila, tapos na, ipaalala mong ikaw ang buhay. Gawin mong misyon ang kanilang luha at lakas ang kanilang kahinaan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya,
ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.